Isang maganda at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay na mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Telescuela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Isang panigbagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Romnick, ang inyong magiging guro sa Physical Education 5. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung ganon, tara na! At sabay-sabay tayong matuto. Ngayong araw na ito ay ating aalamin kung paano nilalaro ang tumbang preso. Ito ay hango sa most essential learning competency sa PE5. Executes the different skills involved in the game. Ang ating layunin ay, una, naisasagawa ang mga kakayahan ng laro. Ikalawa, nasusuri ang paglahok at paglalaro ng tumbang preso batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. At ang panghuli, na ipamamalas ang kawilihan at pagpapahalaga sa paglalaro ng tumbang preso. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Para sa ating patnubay na tanong, alam mo ba kung ano ang tinatawag na target game? Nakasubok ka na ba ng ganitong uri ng laro? Paano nilalaro ang tumbang preso? Masasagot natin ang mga katanungang ito habang tayo ay naglalakbay sa kanlungan ng kaalaman. Ang target game o larong pantudla ay isang uri ng laro kung saan ang manglalaro ay sumusubok na ihagis, i-slide o i-swing ang pamato upang maabot o matamaan at madala o makuha ang target sa isang itinalang lugar. Ang target game ay maaaring isahan o pangmaramihan. Ilan sa mga kilalang target games na isahan ay palusebo, luksong baka, sipa, billiard, bowling, golf, touching, at batuhang bola. At ito naman ang mga pangmaramihang ang tumbang preso, bati cobra, luksong tinik, ubusan ng lahi, shato, football, soccer, baseball, at frisbee ay mga halimbawa ng target games na pangmaramihan. Ang mga larong kabilang sa target games ay maaaring isagawa ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Batay ito sa Philippine Physical Activity Pyramid. Ito ay nasa ikalawang antas o level ng Pyramid Guide. Ang Philippine Physical Activity Pyramid Guide ay nahahati sa 4 na antas, kung saan ang bawat antas ay tumutukoy sa rekomendadong dalas o frequency ng paggawa sa iba't ibang gawaing pisikal. Bukod sa masayang laruin ang mga target games, may mga kakayahang nalilinang din. Ang madalas na paglalaro nito at marami ring magandang naidudulot ito sa kalusugan. Ang tumbang preso ay isang halimbawa ng larong pagtudla o target games na palasak laruin ng mga bata. Unang lumaganap ito sa San Rafael, Bulacan. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog. Ito ang preso na tinatawag. Ang ibang maglalaro naman ay mga tagahagis ng tsinelas na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ang layunin ng taya ay makataya ng isang tagahagis habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinelas sa palaruan. Ang natagang o natayang tagahagis ang magiging sunod na taya. Ngayon naman,
dumako tayo sa mga detalye ng larong tumbang preso. Lugar ng paglalaruan. Kalimitan itong nilalaro sa kalsada o kaya naman ay sa mga lugar na patag. Ginuguhitan ito ng isang linya at isang bilog na isang dangkal ang lapad ng may 8 yardang pagitan sa bawat isa. Ano naman ang mga kakailanganin sa paglalaro? Isang lata ng gatas na walang laman o anumang lata. Pamato na kalimitan ay tsinelas para sa bawat manlalaro. Sa formation naman, tatayo ang taya sa tabi ng iginuhit na bilog, samantalang ang iba naman ay nakatayo sa likuran ng tuwid na guhit. Ngayon naman ay ating alamin ang paraan kung paano nilalaro ang tumbang preso. Itayo ang lata sa loob ng bilog na guhit na may diametrong 1 talampakan. Ang manauhan o pamulang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Magmanuuhan upang piliin ang taya. Isa-isang tumayo sa tabi ng lata at ihagis sa manuuhang guhit ang tsinelas. Ang may tsinelas na pinakamalayo sa guhit ang magiging taya. Ang taya ay tatayo malapit sa lata, maaring sa likod o sa gilid ng bilog, ngunit hindi niya maaring harangan ng kahit anong bahagi ng kanyang katawan ang lata. Ang mga tagahagis naman ay nasa manauhang guhit. Isa-isang pupupukin ang lata gamit ang tsinelas upang maalis o tumilapon ito palayo sa bilog. Hindi maaaring tagain ang manlalarong nasa manauhang guhit. Hindi rin maaaring managa ang taya kung nakatumba ang lata. Kapag nanghahabol ang taya, maaaring sipain ng ibang manlalaro ang lata upang tumumba ito. O hayan, alam nyo na ang mga kagabitan at paraan kung papaano laruin ang tumbang preso. Pero ano kaya ang kahalagahan at magandang na idudulot sa atin sa paglalaro nito? May mga kasanayan na napapaunlad ng larong tumbang preso. Ito ay ang sumusunod: pagtudla o pag-target, pagtakbo, pag-ilag upang hindi mataya, paghagis ng pamato, at pagdampot ng tsinelas. Bukod sa kaayusang pisikal na naidudulot ng paglalaro ng tumbang preso, ito rin ay nagpapaunlad ng mga sumusunod na katangian. Una, pakikiisa, sariling disiplina, determinasyon, pagiging patas, pagpapakita ng magandang saloobin sa pagiging sports. Naintindihan ba ang ating aralin sa araw na ito? Anong laro ang tinalakay natin sa araw na ito? Tama! Tumbang preso. Ano-ano ang mga kailanganin sa paglalaro? Lata na walang laman at tsinelas. Ano ang layunin ng tagabantay ng lata? Ang layunin ng taya ay makataya ng isang tagahagis, habang ang mga ito ay kumukuha ng mga tsinelas sa palaruan. Ano ang layunin ng ibang manlalaro? Ang ibang manlalaro naman ay mga tagahagis ng tsinelas, na ang layunin ay mapatumba at maalis ang preso o lata sa loob ng bilog. Ano ang mangyayari sa natagang manlalaro ng taya? Ang natagang o natayang tagahagis ang magiging sunod na taya. Magaling! Sadyang napakahusay niyong lahat. Bigyan ng 3 bagsak at 2 thumbs up ang mga sarili. Alam kong lubos na ninyong naunawaan
ang ating talakayan sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating mga gawain? Kung ganon, ilabas na ang ballpen at papel at sabay-sabay nating sagutan ang mga gawain. Panuto. Suriin ang mga pangungusap. Isulat ang fact kung tama ang pangungusap. At bluff kung ito ay mali. Ang tumbang preso ay halimbawa ng target games o larong pantudla. Ang sagot ay fact. Ang mga kagamitan sa tumbang preso ay tsinelas at lata. Ang sagot ay fact. Unang lumaganap sa San Jose, Bulacan ang larong tumbang preso. Ang sagot ay bluff dahil sa San Rafael, Bulacan lumaganap ang larong tumbang preso. Ang larong pagtudla ay isang uri ng laro kung saan ang manlalaro ay sumusubok na ihagis ang pamato upang matamaan o makuha ang target sa isang itinalagang lugar. Ang sagot ay fact. At ang panghuli, ang larong pagtudla ay nasa ikalimang antas ng Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Ang sagot ay bluff dahil ito ay nasa ikalawang antas. Magaling mga bata! Inaasahan ko na nakuha ninyo lahat ng tama ang una nating gawain. Handa na ba kayo para sa ating ikalawang gawain? Ilabas muli ang papel at ballpen at sabay-sabay nating sagutan ang kalawang gawain. Para sa pangalawang gawain, lagyan ng check kung ang kagamitan ay ginagamit sa paglalaro ng tumbang preso at X naman kung hindi. Unang larawan. Check. Kalawang larawan. Ito ay X. Pangatlong larawan. Ito ay check. Ang susunod na larawan. Ito ay X. Ang susunod na larawan. Ito ay check. Magaling mga bata! Sadyang napakahusay ninyo upang malaman ko kung lubos ninyong nawaan ang ating aralin sa araw na ito, sagutan ang mga sumusunod. Ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang katanungan. Ang tumbang preso ay halimbawa ng larong A. Fielding game, B. Invasion game, C. Leads up game, at D. Target game. Ang tamang sagot ay D. Target game. Kalawang katanungan. Anong mga kagamitan ang kailangan sa paglalaro ng tumbang preso? A. Bola at tsinelas, B. Tansan at barya, C. Latang walang laman at tsinelas, at D. Panyo at pamaypay. Ang tamang sagot ay letter C. Latang walang laman at tsinelas. Pangatlong katanungan. Ang mga sumusunod
ay mga kagandahang asal na nalilinang sa paglalaro ng tumbang preso maliban sa isa. A. Pagiging madaya. B. Pagiging patas. And C. Pakikisa. At D. Sportsmanship. Ang tamang sagot ay A. Pagiging madaya. Pang-apat na katanungan. Saan nagmula ang larong tumbang preso? A. San Fernando, Bulacan. B. San Fernando, Tacloban. C. San Rafael, Bulacan. At D. San Vicente, Pampanga. Ang tamang sagot ay C. San Rafael, Bulacan. At ang panghuling katanungan, alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng tumbang preso? A. Matamaan ang mga manlalaro ng bola. B. Masipa na manlalaro ang bola sa malayo. C. Mapalabas ang tansan sa loob ng parisukat. At D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Ang tamang sagot ay letter D. Matumba ang lata sa pamamagitan ng paghagis ng pamato mula sa kinatatayuan nito. Binabati kita dahil nagawa mo ng maayos ang mga gawain. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa Physical Education, Teacher Romney, na nag-iiwan ng katagang, ang paglalaro ng tumbang preso ay parang ikaw. Kapag natumba ka, bumangon ka at maging mas malakas at mas matatag pa. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!